Okay, so, boto niyo po yung kapatid ko. Hindi niyo binoto. Tiwalag sa Metro Centro. So, no, it's a blessing that nakikita ko po ang kanyang talagang heart to really uphold ang standard ng Panginoon sa ating bayan. Okay, so kasi marami tayo, pray tayo ng pray, Lord. Baguhin mo yung mayor namin, baguhin mo yung congressman namin. Nakaupo na. Diba? Sabi ng Lord kasi hindi kayo naghahanda. Hindi nyo hinahanda, and then pag nakaupo na, tsaka natin pagpipray. Tapos naamu-amu yung tayo kapag sa kanila. Yung ganun. But I think we're coming now to a point that we're understanding seed time and harvest. Okay? Dalihan ko lang ho kasi gusto ko lang i-share mabilis. Galing po ako kanina sa Senate. Na-invite po ako as part of a contingency po ng sa PCEC LAPERCOM. Ako po yung part ng legal, advisory, and public policy reform or review committee, and I think they're forming another committee there na magre-represent po sa iba't iba pong mga posisyon po ng churches patungkol po sa mga polisiya. So, nakakalungkot ho kasi nung kami po yung nandoon, syempre meron nung ilang mga batas na tayo pong gustong ipaabot sa kanila yung ating pong objection. Alam na ho natin yung SOGSC. Pero meron pa ho palang mga mas matindi. Ewan ko kung narinig niyo po yung Anti-Teenage Pregnancy Bill, which provides yung comprehensive sexuality education na tinuturuan ang bata from 0 to 4 years old ng masturbation. At minamandato po nila ito, imamandato nila without the parents' consent for public and private schools. So on and so forth. Kapag 5 years old to 9 years old, ini-explore naman ang sexuality, no? Kung ang anak mo sinasabihan mo, huwag mong hawakan yung iyong ari kasi sila sabihin lang, explore mo yan, hawakan mo ng hawakan. And once pag tumapot ka ng 13, 14 years old, they are now advocating that you become sexually active. And of course, it does not explicitly says in that bill, pero it makes references to international conferences and convention na kung hindi mo naman alam kung ano yung sinabi ng international convention, sinabi ng World Health Organization, isipin mo na, ay tama yan kasi sinabi, base pala ito sa batas, i-implement pa nila yung international standard. Yung international standard pala, pag binasa mo, doon mo makikita. Doon mo pala ito makikita. And it's really something that the world that we are really facing today sa mga panahon pong ito. And nakakalungkot mang isipin, pero marami ko pala. Nung pagpunta mo namin doon, ang sabi ko sa amin nung kumaharap po na senador, sandali, alam nyo ba na may parang ganito rin na bill eh. Naipasa na namin sa first reading, na sa second reading na. Marami pa pala na mag-comment na kayo. So, kaya medyo naghahabol pa po kami, no? So, but pasalamat po kami kasi nagsasama-sama po ang mga hindi ho mga Christians lamang po. Nandun po, of course, ang EJN, PCEC, IFP, CCF, nandito rin po sila. At ang ilan pa po mga organizations at ang iba't iba pong mga dating congresswoman, of course si Sister Chona was there, si former CJ Sereno was there. So kami po yung mga nag-explain po ng ating position. Ngayon, kung bakit ko sinimulan yan, ewan ko kung nakuha nila Jen Grace at nila yung slide para ma-share ko. Ewan ko kung na-send. Kasi para aware lang po kayo kasi maganda naman yung pinag-usapan po natin. Pero ang isa lang sa kinalungkot ko kasi this every morning meron pa akong inattendan na Dawn Watch, alas 5 ho ng umaga.
Ano po, minsan ayoko na umattend kasi pag late akong natutulog, tulog ko alas 2, alas 5 yung Don't Watch, online lang naman, pero gusto ko na matulog, problema, nagigising ako ng alas 5. No, sabi ko, Lord, ginigising mo ba ako? Sabi ni Lord, siguro, ano palagay mo? So, ano palagay mo? So, gigising ako, so, pag-ano po ako mag-join. Meron lang ko nag-share na isang pastor po doon. Ewan ko kung meron dito nag-join doon, no? Subalit, ang sabi niya doon sa kanyang sharing this morning ay ang mundo natin ay gugunawin na at ang ating pag-asa lang ang pagbabalik ng Panginoon when He establishes His kingdom. Kaya kahit anong pray natin ng pray, gagawin ng Lord ang kanyang kalooban. Kaya siguro, pinag-pray niyo, war sa Ukraine. O nangayayat na ba kayo lahat sa kaka-fasting ninyo? Wala pa rin nangyayari. Pinag-pray niyo itong bansa. Ganyan pa rin ang mga korupsyon. Kasi nga, sabi ng banal na kasulatan, ito talagang lalala at lalala yan. So kahit mag-pray ka na mag-pray, wala namang ano yan. So mangaral ka na lang ng ebanghelyo. Ano ngayon sa isang banda may katotohanan, pero malaking portion po dyan ang delikado kapag yan po ang sinabi ninyo sa mga tao at kabataan. Kasi ikaw, tapos ka na patapos na tayo, di ba? 40, 50, 60 years old ka na. Yung mga bata, mga anak natin, nagsisimula pa lang ang buhay na, sinasabi mo na, huwag ka na maglaban para sa ano. Kasi the world is going to the dogs. And hindi ko ako makatiis. Nag-lockout po ako dun sa ano. Sabi ko, ni-join ba ako dun sa small group? Kasi ibang-iba yung sasabihin ko sa kanila. Kasi parang hindi yun ang sinabi yata ng Word of God. Tama yung eschatological conclusion natin that God would again reign and bring His kingdom. But it's also very clear. Let me just share very quickly. On Luke chapter 19, verse 11, and I will read this quickly, no? As they heard these things, he proceeded to tell the parable because he was near to Jerusalem, and because they supposed that the kingdom of God was to appear immediately. He said, therefore, a nobleman went into a far country to receive to himself a kingdom, and then return. Calling the 10 of his servants, he gave them 10 minas, and said to them, engage in business until I come, or occupy until I come. But his citizens hated him and sent a delegation after him, saying, we do not want this man to reign over us. When he returned, having received the kingdom, he ordered these servants to whom he had given the money to be called to him, that he might know what they had gained by doing business. The first come before him, saying, Lord, your mina has made 10 minas more. And he said to him, well done, good and faithful servant. Because you have been faithful in the very little, you shall also have authority over 10 cities. And the second came saying, Lord, your mina has made 5 minas. And he said to him, and you are to be over 5 cities. And another came saying, Lord, here is your mina, which is I kept laid away in a handkerchief. For I was afraid of you because you are a severe man. You take what you did not deposit and reap what you did not sow. Si Lord pala bibilangin hindi binigay sa atin yung tinubo, no? He said to him, I will condemn you with your own words, you wicked servant. You knew that I was a severe man, taking what I did not deposit and reaping what I did not sow. Why then did you not put my money in the bank, and that my coming I might have collected it with interest? And he said to those who stood by, take the minas from him and give it to the one who has 10 minas. And then they said to him, Lord, he has 10 minas. And I tell you, to everyone who has more will be given, but from the one who has not, even what he has will be taken away. But as for those enemies of mine, who did not want me to reign over them, bring them here and slaughter them before me. Okay? So makita po natin dito, paalala po sa atin lahat. Malaking paalala sa atin lahat. Ang tanong po ng kaharian ng Diyos, nandoon ako yan, when Jesus was there, to talk about the coming
kingdom of the Messiah. Up till now, yan pong nasa puso natin. Lord, maghari ka na para lipulin mo na lahat ng mga masasama dito sa lupa. Parang sabi ng Panginoon, doon sa story niya, inahalintulad po niya sa kanyang mangyayari, kanyang pag-alis at kanyang pagbabalik. Amen po ba? Do we agree with that? Amen. Christ left to receive His kingdom and He came back together as a king and He made an audit. At ang auditing po niya, sinabi, anong ginawa ninyo dun sa binigay ko sa inyo? Kasi ang utos ko sa inyo, occupy until I come. Which means, do business until I come. Hindi yung ikaw magnegosyo at maging negosyante ka, sinasabi ho, pagyamanin mo ang binigay ko sa iyo. Create value. Yun po ang exact translation. Create value for other people. Be valuable. Be relevant. Gawin mo dahil habang wala ako, kayo ang aking katiwala dyan. Huwag mong ibibigay sa demonyo at sa kaaway. Palagay mo, pupugutan ka ng ulo kapag ka ikaw ay timid. Pupugutan ka ng ulo ng kaaway, ng kalaban kapag ikaw ay walang ginagawa. No. Those people who would really stand firm by faith are those people who persisted and who continues to occupy until the coming of the Lord Jesus Christ. So, kaya ko ho na ibabanggit ho sa inyo ito kasi ho, very encouraging po yung nangyari sa Estados Unidos. Yes. You and I would agree. We all felt that the Western world is going down. Wala na yan. Huwag ka na pumunta dyan, anak, sa US, sa Canada. Wala na yan. Ano na yan? Tuturuan ka na kung ano-ano. Iniisip mo, ayaw ko yata palakihin din ng anak ko, ang apo ko. Tama po ba? But now, kahapon, doon lamang makita mo si President Trump, ayaw mo man siya, gusto mo man siya. Pero yung sinasabi niya, parang gusto natin mga sinasabi niya, tama? Ano sinabi niya? Dalawa lang ang gender. I-reverse ko lahat kung ewan ko kung nandiyan dyan. Hindi ko na, basahin ko na lang, mukhang hindi ko nila mapuksan. Ito po ang sabi nila. Yung mga sinabi niya yesterday. Sabi niya, he will revoke Joe Biden's cruel policy on so-called journey-affirming care. Ano yung journey-affirming care? Yung mga bata na minor de edad, pipilitin nila na pag sinabi ng bata, Nay, parang feeling ko babae ho ako pero kahit lalaki. O sige, i-affirm natin yung nararamdaman mo, tanggalin natin yung genitals mo para gawin na kitang babae ngayon pa lang. That's what gender-affirming care is. Sabi niya, tatanggalin ko yung policy niya. At ang matindi doon, pera ng gobyerno yung gagamitin. Taxpayers' money. Second, sign a new executive order instructing every federal agency to cease all programs that promote the concept of sex and gender transition at any age. I-revoke. Ask Congress, yan ang sabi niya, to permanently stop federal taxpayer dollars from being used to promote and pay for these procedures and pass a law prohibiting child sexual mutilation in all 50 states. Isipin mo, at pag mutilate yung bata, hindi mo na kailangan ipagpaalam sa magulang. Kung ang magulang ayaw, walang magagawa yung magulang. Child abuse, pag pinilit mo siya maging lalaki sa ayaw niya. Declare that any hospital or healthcare provider that participates in the chemical or physical mutilation of minor youth will no longer meet federal health and safety standards for medical and Medicare that will be terminated from the program immediately. Support the creation of a private right of action for victims to sue doctors who have unforgivingly performed these procedures on minor children. Pwede mo nang kasuhan yung mga doktor. Ang mga doktor ngayon mag-iisip sandali. Kasi kumikita sila malaki yung bayad. Investigation ng DOJ, investigate Big Pharma na nagbibigay ng mga hormones na para maging puberty blockers, inform states and schools if any teacher or official suggests to child that they could be trapped in the wrong body. Pag sinabi yung mga teacher kasi doon, you are a man trapped in a woman's body. Or you are a woman trapped in a man's body. Kapag yan daw sinabi mo, sabi ni Trump, papaimbestigahan ka namin. Ask Congress to pass a bill establishing that only genders recognized in the United States are male and female. And they are assigned at birth. Ang Diyos ang pumipili.
Protect the rights of parents from being forced to allow their minor to assume a gender which is new and an identity without parents' consent. Mga kapatid, 1 month ago, parang isipin mo wala na itong pagkasa kasi Hollywood, Netflix, lahat. But all of a sudden, the United States elected that president popularly and also by electoral college. Now, what I'm saying here is this. Nangyari po yung bagay na hindi na inaasahan. Alam niyo kung bakit? At alam, ito pong isang dahilan. Yung sinasabi po lang Pennsylvania State na isa sa pinakamalaking swing state. Noong 4 years ago, 2020, natalo po si Donald Trump doon ng 80,000 votes. Yes. Doon sa Kansas, sa katabi, natalo naman siya ng 20,000 votes. Ang ginawa ho ng mga conservative na mga Christians, sabi nila, ano pang gagawin natin? Na-realize nila merong Amish community. At alam niyo gaano karami po ang Amish community pala doon sa Pennsylvania? 80,000. Sa Kansas, alam niyo ilan? 20,000. So ang ginawa ho nila, pinuntahan nila yan. Eh yung mga Amish community, nagagalit na ho kasi pati yung gatas na pinapainom yung sa kanilang anak, pinakikialaman ng gobyerno, huwag yung painumin ng gatas ng mga baka ninyo, madumi yung mga baka ninyo. Nagagalit yung Amish community. Ilang daan taon na namin ginagawa ito. Di ba? 10, tig-sa 10, minimum ang aming anak, 10 anak. Isa kami yung tuturuan niya, kung baka ayaw nyo nga mag-anak. So sabi ng mga conservative, look, kung gusto nyo matatili yung inyong karapatan, tulungan na natin labanan itong mga. So, for the first time, you would see videos, them coming out, nakasakay sa kalesa nila. Di ba kalesa po yung gamit nila? Tapos mga bumuboto, nakaano pa sila, yung mga, alam yung suot ng mga babae ng 1700s. And they did not only won, but they won by a large margin. And now, this is not only impacting their nation, but it's now sending shockwaves across Western civilization. Ano nyo kung bakit? Kasi pati sila, ang US, i-defund na rin ang WHO, Yes. pera nila. Kasi bakit? Ang tinuturo. Sa Pilipinas, kailangan gawing legal ang abortion. Pag tinignan mo ang World Health Organization, kaya pong mga documents, yun po ang itinuturo. At yung pagbibigay ng mga armas sa atin, kaya ko nalaman to, kasi diniscuss ko kanina sa pati pala yung mga binibigay mo ng mga ayuda binibigay sa atin kasi nga baka tayo tingin ng China, merong pulatilya pala doon yung DEI na tinatawag nila. Diversity, equality, tsaka inclusiveness. Ibig sabihin, alam nyo na. So yun po ang hinaharap natin, mga kapatid. Anong koneksyon na to sa Metro Sentro? Kasi wala ho tayong maasahan kundi ang mga mangangaral ng news. Pagpatuloy natin sinasabi, huwag kayong makialam, mag-antay na lang kayo sa pagdating ng Panginoon. Parang sinabi mo na rin, basta tayo mag-church growth na lang tayo without national discipleship. When the Lord says and taught us, go forth and make disciples of all nations. We're not saying that it would be perfect, but what we're saying is we need to occupy until He comes. Amen. At paano ho natin ginagawa? Lahat ho tayo magpolitika? Hindi ho. Gawin ho natin ang binigay sa atin na giftings ng Lord. Maaaring yung iba ho sa inyo ay hindi ho naging abogado, hindi ho doktor, hindi po educator, hindi ho politiko, pero meron kayong mga anak na katulad ho namin na susunod-sunod lang sa tatay namin, salita tatay namin tungkol sa mga bagay na ngayon, iniisip namin, wala naman nakikinig sa tatay namin. Sama lang kami ng sama. Nakikinig kay Papa John. Kami pala nagawa. Sinasabi niya, pork barrel, mali yan kayo, flat tax, yun yan. Kapatid ko pala magpa-file. Ako pala mag-aabogado. Nakita po ninyo, so minsan yung ginagawa pala natin, we do not know that the impact of that would really reverberate. If we keep on doing our calling, mga kapatid, and begin to widen our understanding, that until we teach the whole gospel of the Lord Jesus Christ, we do not preach prosperity gospel, we do not preach anything, but what we're saying is,
ang salita ng hari, kung siya nga ang hari ng lahat, ay applicable sa lahat ng buhay natin. Amen. If God is God of all, if Jesus, if Christ will come back, sabihin mo, hindi, wala pang kaharian ng Lord kasi yan ang aking eschatological point of view. Okay, pero hindi ho ba pagdating ng panahon, huhusgahan din ni Jesus ang lahat? O bakit? Ibig sabihin, tinitingnan siya ho ang may... He will say, and what is the measure that He's going to use? He's going to use the Word of God to measure everyone. All nations, all governments, all people, according to His Word. And who has in charge to preach that Word? Tayo po. It's the Metrocentro churches. At kaya ho, sabi ko nga ho lagi, wag tayong magtaka kung bakit ang mundo nagiging bakang mundo. Magtaka tayo, bakit ang mga lingkod ng Diyos hindi tinadala ang mensahe doon sa pinakamadidilim na sulok na yan. And now, I do believe, and this is my prayer, nararamdaman ko po talaga. Kasi sabi nga na po ako, umiikot ako kung saan-saan ako nakakarating. Nakikita ko po, nagsasama-sama ng mga mananampalataya. Nagigising na ho tayo. You know, we're reaching across any denominational, political aisle at nakikita natin na ito palang lupa natin, pamana pala sa atin ng Lord bilang mga Kristiyanong Pilipino. Huwag tayong sabihin na, Lord, basta ay yung langit, yan ang makukuha ko. Eh wala ka pa nga doon. Tama po ba? Eh Lord, mamamatay na kami. Kailan? Gusto mo, now na. Tama po ba? Anong gagawin natin? Paano yung anak natin? Paano yung kapwa-puhan natin? We teach them the way that they should go. Because if Christ comes back 200 years from now, 100 years, Pastor, 20 years na lang. Yan ang, sige, 20 years na lang. Anong gagawin natin? We teach and we train and we send them out. Kasi ang vision po ng Metrocentro, ang sabi natin, developing valuable relationships for national transformation, for transformation ng mga cities. And how can you do that? It's really by raising the ecclesia of the Lord dito ho sa inyong lugar. Amen. Kaya napakahalaga po ng inyong trabaho. Not for anything else, not in a generic way. Because this time, election na naman. Pagkatapos niyan, na presidential election na naman. Pagkatapos nun, paikot-ikot tayo. At kung hindi ho tayo maghahanda, patuloy tayong mamimili dun sa mga options na ibinibigay lamang sa atin. Tama po ba mga kapatid? Sabi, sige anak, ikaw bahala kung saan tayo kakain. Basta, Jollibee o McDonald's. Malaya ba talaga yan? Pumili. Sige, ikaw mamili. Jollibee o McDonald's. Anywhere you want. Hindi ko ba ganun ang ating demokrasya? Sige, piliin mo kung saan dyan. Ilan dyan nakakaintindi ng salita ng Diyos? So ako po, pinipray ko yung sinasabi ko sa kapatid ko. Ako basta, kung ano ko sa politika, isa lang muna. Manalo ka. Amen. Amen. Yun ang ano ko bilang. Pero sabi ko talaga, kailangan natin, we need to really come together and to teach the Word of God. Okay yan, pray tayo. Pero kailangan galaw-galaw. Kailangan magsalita. And I'll end with this. Ito ang sinabi ko kanina. Freedom of religion is the most basic and the most important rights in nation building. You know why? Because without freedom of religion, there can be no freedom to believe. Pag hindi ka malaya kung ano paniniwalaan mo, wala ka rin pwedeng masabi. Kung wala kang pwedeng masabi, walang freedom of speech, wala ding freedom of discourse, wala ding pulisiyang magagawa. Pero tayo ho, ang ganda ng ating pananampalataya. But we need to articulate it. We need her to be heard. Kailangan ibigay natin sa bibig ng ating mga anak. Para ang mga anak natin, pag nagsalita sila tungkol sa ng destiny ng Pilipinas, maganda ang sasabihin nila. Kahapon po ako in-interview nung sa araw ata sa radyo natin, something sa DZRH po. Tinanong ako, Pastor ni, ano ba ang attorney, ano bang palagay mo sa kinabukasan ng bansa? Siyempre gusto niya politika, sagot ko, sabi ko, sa totoo po, maganda po ang future ng Philippines.
Pero explain why. Kasi you look at the history. Tayo lang ang naging Kristiyanong bansa dahil sinakop tayo ng Espanyol. Dumating ang Amerikano, ang unang-unang bansa na sinakop nila at na kinolonize nila, Pilipinas, dumasok po ang Bible. Titingnan mo, 90%, 92% pa rin ang Kristiyano, kailangan lang gumising. So sabi ko, kung titingnan ko yung past at ipipredict ko yung future dahil dun sa past, sabi ko may plano ang Lord sa atin. Katulad na may plano ang Lord sa pamilya namin. Katulad na may plano ang Lord sa iyo. Yung cancer survivor yung kausap ko. Stage 4 cancer survivor, pinanghingan 3 months, 5 years na buhay pa. Katulad na may plano ang Lord sa buhay mo. Yun po ang nakikita ko. I'm seeing things in the eyes of faith. So I was articulating that in national television, in national radio. Sabi ko, Lord, saan ba nanggaling yun? Saan galing sa Lord yun? Turo ho natin ang salita ng Diyos. Huwag ho tayo matakot because nakasalalay po sa Metro Centro ang kinabukasan ng Quezon City at napakadami pong mga bayan sa ating pong bansa. Ngayon ang gusto kong gawin, palakpakan natin ang Lord. Gusto kong ipag-pray natin. Amen. Ayun po tayo lahat.